Mayroong isang lugar sa iyong bahay na maaaring silently na sumisira sa iyong discipline at nagdadrain ng iyong pera nang hindi mo man lang namamalayan. Hindi ito ang iyong bedroom kung saan ka natutulog. Hindi ito ang iyong home office kung saan ka nagtatrabaho. Ito ay ang iyong kusina, ang lugar na itinuturing ng marami na puso ng tahanan, ngunit para sa karamihan ay nagiging source ng hidden chaos at financial leakage. Ang kusina ay hindi lamang lugar kung saan ka nagluluto at kumakain. Sa mas malalim na level ang kusina ay symbolic at literal na representation ng kung paano mo pinoproses ang nourishment, abundance at self-care sa iyong buhay. Ang estado ng iyong kusina ay madalas na mirroring ng estado ng iyong overall discipline at financial health. Kapag ang kusina mo ay organized, functional at maayos, mas likely ka na gumawa ng healthy food choices na nagsasave ng pera sa medical expenses. Mas likely ka na magluto sa bahay na significantly cheaper kaysa sa constant na pag-order o kain sa labas. Mas likely ka na mag-meal plan na nagpepreventa ng food waste at impulse purchases. At mas likely ka na maramdaman ang sense of control na spilling over sa ibang areas ng iyong buhay. Ngunit kapag ang kusina mo ay chaotic, cluttered at dysfunctional, ang opposite ang nangyayari. At narito ang alarming truth na marami ang hindi nakakaalam. Kahit na ang kusina na mukhang clean sa surface ay maaaring may hidden na mga error na contributing sa discipline drain at financial leakage. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan tatalakayin natin ang mga common na kitchen errors na silently na affecting ang iyong willpower at wallet. At higit sa lahat, ibabahagi ko ang comprehensive na three-step solution na maaaring i-implement mo para i-transform ang iyong kusina mula sa source ng chaos patungo sa foundation ng discipline at abundance. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo ang basis ng discussion na ito. Ang mga concepts na ibabahagi ko ay rooted sa behavioral psychology, environmental design, at decision science. May substantial na research na showing kung paano ang physical environment ay nakakaapekto sa ating decision-making, willpower at behavior patterns. Hindi tayo nagsasalita ng superstition o magic. Nagsasalita tayo ng scientifically backed na principles ng human behavior. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao depende sa individual circumstances. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional advice. Kung handa ka nang i-examine ang iyong kusina sa bagong paraan at i-implement ang changes na maaring mag-transform ng iyong discipline at finances, isulat mo sa mga komento ang pariralang inaayos ko ang aking kusina para sa abundance at discipline. Ang declaration na ito ay iyong commitment sa transformation. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Maricel na isang 38 taong gulang na accountant mula sa Quezon City. Si Maricel ay expert sa pag-manage ng finances ng kanyang clients. Sa trabaho siya ay organized, meticulous at highly disciplined. Ang kanyang clients ay trusting sa kanya ang kanilang financial records dahil alam nilang maingat siya sa bawat detalye. Ngunit ang ironic truth ay ang personal na finances ni Maricel ay hindi kasing organized ng finances ng kanyang clients. Kahit na maganda ang kanyang income, parang palaging kapos siya sa dulo ng buwan. May constant na money na nawawala sa small expenses na hindi niya matrack. At ang discipline na nagpapa-excel sa kanya sa trabaho ay tila nawawala pagdating sa kanyang personal life. Isang araw, habang nagre-reflect si Maricel tungkol sa kanyang situation, may realization siya. Napansin niya na ang majority ng kanyang impulse spending ay related sa food. Madalas siyang umorder ng food delivery kahit may laman ang refrigerator dahil parang overwhelming ang idea ng magluto. Madalas siyang bumili ng groceries na eventually ay napupunta sa basura dahil na-expire na bago pa nagamit. At madalas siyang kumain sa labas ng mag-isa dahil parang mas appealing ito kaysa sa paggamit ng sariling kusina. Nang i-examine niya kung bakit ganito ang pattern niya, napagtanto niya ang isang common denominator. Ayaw niyang gumugol ng oras sa kanyang kusina. Hindi dahil ayaw niyang magluto, kundi dahil ang kusina niya ay chaotic place na nagdadrain ng energy kapag pinasok niya. Ang refrigerator ay puno ng random items na hindi niya alam kung ano na. Ang cabinets ay overflowing ng gamit na hindi naman niya ginagamit. Ang countertops ay cluttered ng appliances at random stuff. Ang pantry ay disorganized na mahirap mahanap ang kahit ano. At ang overall feeling kapag pumasok siya sa kusina ay overwhelm, hindi inspiration. Si Maricel ay decided na gumawa ng drastic change. Sa loob ng isang weekend, completely niyang ni-revamp ang kanyang kusina using principles na natututunan niya mula sa various sources. At ang transformation ay hindi lamang physical. Ang changes sa kusina ay nagresulta sa profound changes sa kanyang behavior patterns at eventually sa kanyang finances. 3 buwan pagkatapos ang food delivery expenses ni Maricel ay bumaba ng 70%.
Ang food waste niya ay bumaba ng 8% at ang kanyang overall monthly food budget ay napuputol ng halos kalahati. Ngunit mas importante pa sa financial savings ang improvement sa kanyang sense of control at discipline na nagsimulang mag-spill over sa ibang areas ng kanyang buhay. Ito ang kapangyarihan ng well-designed kitchen. At ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Una ay i-discuss natin ang mga specific na kitchen errors na commonly causing discipline drain at financial leakage. Ang unang major error ay ang visual na clutter at chaos. Ito ay ang pinaka-obvious ngunit madalas na overlooked na problema. Ang kusina na puno ng visible clutter ay constantly na draining ng iyong mental energy at willpower. May concept sa psychology na tinatawag na decision fatigue. Ang iyong brain ay may limited na capacity para sa making decisions bawat araw. Kapag ang environment mo ay cluttered, ang iyong brain ay constantly na processing ng unnecessary na information at making ng micro-decisions tungkol sa visual stimuli. Ano yung item? Kailangan ba iyon? Dapat bang ilipat yon? Ang mga tanong na ito ay running sa background ng iyong consciousness kahit hindi mo namamalayan. Ang effect ay kapag dumating ang oras para gumawa ng important decisions tungkol sa food at finances, ang iyong decision-making capacity ay already depleted. Mas likely kang mag-default sa easy options tulad ng ordering food kahit may ingredients naman. Mas likely kang mag-impulse purchase dahil weakened ang willpower mo. Ang ikalawang error ay ang dysfunctional na layout at workflow. Maraming kusina ay nakadesign o naka-organize sa paraan na hindi efficient. Ang mga commonly used items ay hidden sa malalim na cabinets. Ang mga rarely used appliances ay occupying prime countertop space. Ang workflow mula sa food prep to cooking to cleaning ay hindi smooth. Ang effect ng poor workflow ay ito ay adding ng friction sa proseso ng pagluluto. At ang friction ay enemy ng good habits. Kung ang pagluluto ay nararamdaman na mahirap at time-consuming dahil sa poor layout, mas likely kang mag-avoid at mag-default sa unhealthy expensive alternatives. Ang ikatlong error ay ang expired at forgotten items. Ang refrigerator at pantry na puno ng expired na items na matagal nang forgotten ay may multiple na negative effects. Una, ito ay literal na wasted money. Bawat expired item ay represents ng pera na literally itinatapon mo. Pangalawa, ang presence ng expired items ay making ng remaining fresh items na harder to see at access na leading sa more waste at duplicate purchases. Pangatlo, ang sight ng rotting or expired food ay subconsciously na associated sa neglect at decay na affecting ng overall feeling mo tungkol sa iyong kusina at sa iyong ability na take care of yourself. Ang pang-apat na error ay ang emotional na clutter. Ito ang less tangible, ngunit equally importante na aspect. Ang kusina na may mga items na connected sa negative memories, difficult relationships o past failures ay carrying emotional weight. Halimbawa, ang set ng pots na regalo ng isang toxic ex, o ang appliances na binili noong panahon ng financial difficulty, o ang items na reminder ng failed diet attempts. Ang mga ito ay subtly na affecting ng iyong emotional state kapag nasa kusina ka, na making it less likely na ma-enjoy mo ang space at mag-spend ng positive time doon. Ang ikalimang error ay ang poor lighting at atmosphere. Ang kusina na madilim, cramped feeling o generally na unpleasant na lugar ay naturally na discouraging ng time spent there. Kung ang iyong kusina ay feel na isang chore space, mas likely kang avoid cooking at default sa alternatives. Ang ika-anim na error ay ang disconnection ng kusina sa iyong lifestyle. Maraming tao ang may kusina na set up para sa lifestyle na hindi naman nila pinamumuhay. May mga elaborate na baking equipment sila kahit hindi sila nagba-bake. May mga specialized na appliances na use lang once at naging clutter na. Ang disconnect na ito ay creating ng sense na ang kusina ay not really theirs, na hindi aligned sa kung sino sila talaga. Ang ikapitong error ay ang kawalan ng system at organization. Ang kusina na walang clear na system ay requiring constant na decision making. Saan ilalagay ang bagong groceries? Ano ang priority na kainin? Ano ang stock na mababa na? Kung walang system, ang lahat ng ito ay decisions na kailangan gawin repeatedly na contributing sa decision fatigue at increasing chance of mistakes. Ang ikawalong error ay ang hindi maayos na relationship sa refrigerator. Ang refrigerator ay often ang pinaka-problematic na area ng kusina. Ito ay becoming ng black hole kung saan pumapasok ang food at kung minsan ay hindi na lumalabas. Ang overstuffed refrigerator na hindi mo na alam kung ano ang laman ay guaranteed na source ng food waste at financial leakage. Ngayong na-identify na natin ang mga common na errors, oras na para sa solution. Ang solution na ito ay structured sa 3 comprehensive na steps na maaari mong i-implement ngayon. Ang step 1 ay ang complete kitchen audit at purge. Ito ang foundational step na kailangang gawin bago ang lahat.
Hindi ito simpleng cleaning. Ito ay deep systematic examination at release ng everything na hindi serving you well. Ang proseso ay ganito, magsimula sa isang area ng iyong kusina. Maaaring ang isang drawer, isang cabinet o isang section ng countertop. I-empty completely ang area na iyon. Bawat item ay i-touch at i-evaluate gamit ang mga sumusunod na criteria. Tanungin mo kung ginagamit mo ba ito regularly. Kung hindi mo ginamit sa nakalipas na 6 na buwan at hindi ito seasonal item, tanungin mo kung talaga bang kailangan mo ito. Tanungin mo kung ang item ba na ito ay functional at nasa good condition. Ang mga sira, damaged o poorly working na items ay draining, hindi helping. Tanungin mo kung ang item ba na ito ay nagdadala ng positive o negative na associations. Kung negative ang feeling kapag nakikita mo ito, consider releasing it. At tanungin mo kung ang item ba na ito ay aligned sa iyong actual na lifestyle at cooking habits. Based sa evaluation, i-categorize ang items. May keep category para sa mga items na regularly used, functional at positive. May donate o give away category para sa mga items na good condition pero hindi mo na kailangan. May dispose category para sa mga items na sira, expired o not suitable na ipasa sa iba. At may relocate category para sa mga items na hindi dapat nasa kusina. I-repeat ang proseso na ito para sa bawat area ng kusina. Ang refrigerator, ang freezer, ang pantry, ang mga cabinets, ang mga drawers at ang countertops. Wala dapat ma-skip. Ang typical na time para sa complete kitchen audit ay isang buong araw o isang weekend depende sa size ng kusina at sa amount ng accumulated items. Hindi ito quick fix, ngunit ito ang most important na step. Ang expected outcomes ng step 1 ay significant na reduction ng items na nasa iyong kusina. Removal ng expired at wasted food na representing ng wasted money. Release ng emotional clutter at negative associations. At clear na understanding kung ano talaga ang meron ka at ano ang kulang. Ang step 2 ay ang strategic reorganization at system setup. Pagkatapos ng purge ang susunod ay ang intelligent na reorganization ng remaining items at ang creation ng systems na will support good decision-making at habits. Ang guiding principles para sa reorganization ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang visibility principle. Ang mga items ay should be visible at accessible. Kung hindi mo nakikita ang isang item, nakakalimutan mo ito at either it goes to waste o you buy duplicates. Use clear containers para sa dry goods. Organize ang refrigerator para ang lahat ay visible. Arrange ang cabinets para hindi kailangan ng digging para mahanap ang kailangan. Ang pangalawa ay ang frequency principle. Ang mga items na ginagamit mo most often ay should be sa most accessible na locations. Ang rarely used items ay maaaring i-store sa less convenient spaces or removed entirely. Ito ay minimizing ng friction sa daily tasks. Ang pangatlo ay ang zone principle. Organize ang kusina sa functional zones. May prep zone kung saan ang cutting boards, knives at prep tools ay together. May cooking zone kung saan ang pots, pans at cooking utensils ay near the stove. May storage zone kung saan ang food storage ay organized at systematic. May cleaning zone kung saan ang cleaning supplies ay accessible pero not taking prime space. Ang pang-apat ay ang first in first out principle para sa food storage. Ang bagong groceries ay dapat nasa likod at ang older items ay nasa harap. Ito ay ensuring na ang older food ay consumed first na minimizing waste. Ang ikalima ay ang designated homes principle. Bawat item ay dapat may specific na designated home kung saan siya always nakalagay. Ito ay eliminating ng daily decisions tungkol sa where to put things at making cleanup much faster. Ang systems na isi-set up ay kasama ang mga sumusunod. Gumawa ng grocery list system na visible sa kusina. Maaaring whiteboard or notepad na kung saan immediately mo na ilalagay ang items na running low. Gumawa ng meal planning area kung saan weekly o monthly meal plans ay visible. Ito ay reducing daily decisions tungkol sa what to cook. Gumawa ng expiration tracking system. Maaaring simple tulad ng marker para i-write ang date opened sa containers o apps na tracking ng expiration dates. Gumawa ng regular na maintenance schedule. Specify kung anong araw ng linggo ang refrigerator check, anong araw ang pantry organization, anong araw ang deep cleaning. Ang step 3 ay ang behavior at mindset integration. Ang physical changes ay important, ngunit without corresponding changes sa behavior at mindset, ang old patterns ay likely na return. Ang step na ito ay about cementing the transformation. Ang mga key behavior changes na i-implement ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang daily kitchen reset. Spend ng 5 hanggang 10 minuto every evening para i-reset ang kusina sa clean, organized state. Ito ay preventing ng gradual accumulation ng clutter at chaos. Ang pangalawa ay ang mindful grocery shopping. Before going sa grocery, gumawa ng list based sa what you actually need at what fits your meal plan.
Avoid impulse purchases at stick sa list. Ang pangatlo ay ang regular refrigerator check. Every week before grocery shopping, i-check ang refrigerator. Ano ang kailangang i-consume soon? Ano ang pwedeng i-incorporate sa meals? Ano ang need na i-dispose? Ito ay preventing food waste. Ang pangapat ay ang one-in, one-out rule. Kapag may bagong item na papasok sa kusina, whether appliance utensil o container, may isang item din na lalabas. Ito ay preventing ng gradual accumulation. Ang ikalima ay ang weekly kitchen review. Spend ng 15 minutes every week para i-assess ang estado ng kusina. May mga areas ba na nagiging cluttered ulit? May mga systems ba na hindi working? Adjust as necessary. Ang mga mindset shifts na kailangan ay ang mga sumusunod. Shift mula sa thinking ng kusina as chore space patungo sa thinking ng kusina as nourishment center. Ang kusina ay hindi lang lugar kung saan ang trabaho ng pagluluto ay nangyayari. Ito ay lugar kung saan mo ina-invest sa iyong health at well-being. Shift mula sa scarcity hoarding mindset patungo sa abundance trust mindset. Hindi mo kailangang mag-keep ng lahat ng just-in-case items. Trust na ang kung ano ang kailangan mo ay available kapag kailangan mo. Shift mula sa perfectionism paralysis patungo sa progress orientation. Hindi kailangan ng perfect na kusina. Ang goal ay functional na kusina na serving you better than before. Si Maricel na binanggit ko sa simula ay implemented ang 3 steps na ito at ang results ay beyond her expectations. Ngunit ang pinakamalaking insight na nakuha niya ay hindi lang tungkol sa kusina. Sinabi niya na ang proseso ng pag-organize ng kusina ay nagturo sa kanya tungkol sa organizing her life in general. Ang discipline na required para i-maintain ang organized kusina ay spilled over sa kanyang work, sa kanyang finances at sa kanyang relationships. Ang kusina ay naging training ground para sa life skills. Ito ang deeper truth na gusto kong i-share sa'yo. Ang iyong kusina ay microcosm ng iyong buhay. Kung paano mo trinatreat ang iyong kusina ay often reflecting kung paano mo trinatreat ang iyong sarili, ang iyong resources at ang iyong future. Ang chaotic kusina ay often sign ng chaotic approach to self-care. Ang wasteful kusina ay often sign ng wasteful financial habits. Ang avoided kusina ay often sign ng avoided responsibilities sa ibang areas. At ang good news ay ang connection ay works both ways. Kapag na-transform mo ang iyong kusina, ang transformation ay maaaring ripple outward sa iba pang areas ng buhay mo. Ang invitation ko sa iyo ay this. Ngayong weekend o sa pinakamaagang available na time mo, i-implement ang 3-step solution na na-discuss natin. Start with the audit, proceed to the reorganization, and commit to the behavior changes. Document the before at after. Track the changes sa iyong food spending, sa iyong energy levels kapag nasa kusina at sa iyong overall sense of control. Ang evidence ay maaaring surprising. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at actionable na information, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring struggling din sa kanilang relationship sa kanilang kusina at sa kanilang discipline at finances. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa environmental optimization at behavioral change. Isulat mo sa mga komento kung aling kitchen errors ang present sa iyong space ngayon at kung aling step ang pinaka-challenging para sa iyo. Gusto kong marinig ang iyong experiences at plans. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang iyong kusina ay maging source ng nourishment, discipline at abundance sa iyong buhay. Magkita tayo sa susunod na video.